Guys, welcome po pala sa Noel's Vlog. Welcome po sa ating vlog. Sa mga di pa nagsusubscribe dyan, click na po natin yung subscribe button sa baba, yung kulay red, tapos click na rin natin yung notification bell para di po tayo mahuli. At para ma-notify po tayo sa mga susunod pa nating mga uploads. So, yun. Ang gagawin po natin ngayon or ang pag-uusapan natin is kung paano linisan or paano i-timing or tuning ang ating mga karburador. At may dalawa pong bagay tayong kailangan malaman kung kailan dapat tino-tuning or cleaning ang ating mga karburador or mga carbs. Una, kapag ang dati ang 1 liter mo na gasolina, ang tinatakbo mo is 8 kilometers per liter, tapos napansin mo naging 7 kilometers per liter ka na lang. So yun, kailangan na natin siyang linisan kasi pwedeng nababarahan na ng dumi yung airflow. Kaya puro gasolina na lang yung kinakain ng ating combustion system. So yun. Pangalawa, pag nagpapalyado na ang ating mga motor or pumapalya na siya or pumupugak-pugak na, kasi pwedeng na siya, may tubig na siya. Maraming cases para malagyan ng tubig ang ating karburador. Pwedeng sa tangke, pag naulanan yung motor mo, may leak yung takip, yan, papasok dun yung tubig. Pwedeng pag nag-car wash ka, or pwedeng pag naka-open carb ka tapos umuulan, ginamit mo. Kasi yung open carb kasi, sumisip-sip yun ng hangin, papasok. So kapag umuulan, tapos yung moist or mist na po, tumatalsik sa paligid kasi nga umiikot yung gulong mo, pwedeng sipsipin ng karburador at yun, mag-imbak siya ng tubig sa ilalim at yun babara sa mga jettings ng mga motor, ayun, ng karburador pala, yun. So yun ang dalawang bagay na kailangan natin malaman bago natin ipa-tuning ang ating mga karburador o ating ipa-cleaning. Gawin na natin, linisan na natin yung ating karburador at tuturuan ko kayo kung paano to gawin at kung yung paano ba yung dapat na process niya para malinis na. So yan, tara. So, ito na nga po yung natin guys, no? Ay, yung carburetor natin. Ayan, pang Mio siya. Pang Mio tong carburetor na to. Ayan. So, ito yung stock na carbs natin. Ayan. So, bubuksan na natin siya. Prepare lang natin tong tong basahan. Ayan. Buksan na natin siya guys, no? May 4 siyang screw dito sa baba. Ayan. Counterclockwise lang po yan lahat. Ayan siya. Yan nga po yung gaya ng sinasabi ko, no? Kapag naka-open carbs po kayo, pag ang open carbs po kasi na sinasabi nila open carbs, kasi dito yung air cleaner po natin na part dito. Tapos ito yung papasok na sa makina. Ito. So yung hangin kasi pag ganyan siya, papasok siya rito. Kaya kapag wala yung air cleaner mo dito, or walang takip, yung tapaludo mo rito, walang takip, pag umiikot yung gulong mo rito, syempre nasa likuran yung carburetor natin sa ilalim ng upuan. Nandito yung gulong. Pag umiikot yung gulong na ganyan, at yung tubig tumatalsik dito, or yung alikabok tumatalsik dito, hihigupin yan ngayon sa loob. Yan, mag-stuck yan dito sa loob. Loob na to. Kaya yun po yung nagkukos ng bara sa mga jettings or napapasukan ng tubig yung ating karburador. Ganun po yun. So kapag kapag lilinisan nyo yung inyong karburador, kung nakita nyo may tubig sa loob yung karburador ninyo, siguraduhin nyo rin guys na lilinisan nyo rin yung tangke. Kasi
useless lang po yung paglilinis nyo po ng ating karburador, tapos nilagay nyo na siya agad, binalik nyo, tapos pinandar nyo ulit, tapos nalagyan ulit ng tubig kasi nga hindi nyo nilinisan yung tangke. Paulit-ulit lang po kayo. Kaya dapat linisan nyo rin po yung ating tangke. I-drain po natin yung laman para matanggal natin yung mga debris ng mga buhangin, ganun. Yan. Ito po yung laman ng ating karburador. Yan siya. Tapos ito, luluwagan nyo rin po ito para matanggal nyo to kasi nakaipit yun, nakaipit yung pin netong floater. Yan. Tatanggalin mo yan dito, ganyan. Counterclock. Huwag mo lang tanggalin talaga. Luwagan mo lang. Yan. Para matanggal siya sa pagkakaipit niya. Yun. Tanggal siya. So, meron niyang meron niyang ito. Yan. Tanggalin din natin to. So, itong malit na to, itong parang bala na to, ito yung bumabara dun sa pasukan ng gasolina. Yan. Explain ko po sa inyo mamaya kung paano po yung mechanism nito, kung paano siya nangyayari. So, yun. Tanggalin din natin to. Ito pala yung jettings na tinatawag natin. Ito, tapos itong parang bala na to, tapos ito, yan, yung sa ere. Ito po yung ere or air. Dito yung airflow na sinasabi ko. Ito po yung timplahan ng airflow. Tapos ito yung sa idle natin, idle, tapos airflow. Tapos ito po yung choke natin. May rin po yan, may jettings po rin yan sa loob. So di na natin yung tatanggalin. Pero kung gusto nyo, pakita ko sa inyo guys kung ano itsura niyan sa loob. Yan, nakalin natin siya. Lang siya, 10mm lang po ito. Gamitan nyo lang ng 10mm na open box wrench. Yan, matanggal nyo na yan. Ito po yung sa choke natin yan. May spring po siya sa loob. Tapos meron siyang yung meron siyang sa loob naiiwan. Ito, meron siyang ganito sa loob. Yan siya. Yan. Yan siya guys. So yung kable papasok mo dito. Parang ganun din sa karburador kung paano nyo siya ilagay. Papasok nyo yung wire dito sa spring. Papasok nyo dyan yung wire. Tapos lalabas dito sa dulo. Tapos ikakawit nyo po dito. Tsaka butas na yan. Tapos tsaka magaganyan siya. So nasa gitna siya yung wire. Tapos isasalpak na po yan dito. Yan. Pasok nyo na po dyan. Tapos syempre higpitan. Yan. Yan po siya. Pero make sure nyo po na nakapasok din po yung wire dito. Yan. Bago ilagay itong spring. Tapos yung bilog na nandun sa loob. Yung tanso. Yan. Tapos higpitan na lang po ulit natin siya. Make sure nyo lang po na nakatapat siya kasi ito yan. Tignan nyo. Hindi siya nakatapat. So masisira yung thread na itong takip na to. Kasi plastic lang po yan eh. Kaya dapat ingatan nyo na lang pag ibabalik nyo. Siguro din yung nakatapat siya. Kasi madaling ma-lost thread yan kasi plastic lang siya. So yan. Choke po ito Choke. Tapos ito yung ere natin. Ere. Or ito yung pang-control ng airflow. Kailangan marunong ka rin ito kung paano yan ikutin. Kasi pwedeng magpalya yung motor mo o pwedeng malunod yung motor mo. Mapundi yung spark plug. Ganyan. Nasisira yung spark plug natin. Tapos yun. Cause din nun maaksaya sa gas. Laging nasisirang spark plug kasi laging basa yung spark plug. Napupundi siya. So tanggalin na natin to guys. So unang tanggalin natin ito. Itong malit na to. So flat screw lang yan. Ayan. Ito natin ng flat screw. Siguraduhin nyo guys na fit yung flat screw na gagamitin nyo kasi maselan tong mga to itong jettings. Pwede siya kasing mapudpod agad, masira yung yung ng flat screw niya. Ayan. Pwede masira agad yung ng flat screw. Ito lagayan ng flat screw niya kasi malambot lang ang
Lambot lang ang tanso. Yan. Tapos ito gamitan natin ng adjustable wrench. Yan. Yan, ikutin din natin siya. Counterclockwise. Tanggalin natin. Yan siya. Yan siya guys, no? So may butas yan sa gitna. Parang ito rin. Itong isa na to. May butas rin yan sa gitna. So may gagawin tayo dito mamaya. Yan yung nababarahan guys. Itong dalawang to. Ito yung nababarahan. Pag nabarahan yan, pwedeng magpalyado na talaga yung motor mo. Pwedeng mabarahan ng kahit sobrang liit lang na alikabok. Kasi sobrang liit ng butas niyan. Kasi pag nasiksikan niya ng tubig guys, mahirap na lumabas yung tubig. Kasi nga, hindi naghahalo ang tubig at gas. Parang mantika at tubig lang din yun. Yan, so tanggalin din natin to. Para matanggal natin yun, yung tusok na yun. Nakita yung tusok dyan sa loob, ayun. Para matanggal natin yan. Ayan. So, yung mga tornilyo po nito, itong dalawa sa ibabaw. Magkaiba naman siya dun sa tornilyo dun sa baba kasi ito may ano siya. Maiksi lang pala to. Ito maiksi lang tong ibabaw. Tapos yung dalawa, yung apat dito sa baba. Ano yan? Mahaba. So yun. Pagkakaiba nila para di kayo malito guys. Papansin nyo naman po pag babalik nyo na maiksi yung dalawa. Kaya kahit paghaluin nyo na lang. Pero kahit ano, okay lang magkabaliktad pero mas maganda pa rin yung maayos syempre. So yan. Tanggalan natin siya, no? Tanggalin natin to. Ayan. So yan, may spring siya. Yung spring na yan, yung dulo niyan, itong dulo nito kailangan nakapasok dito pag ibabalik mo na. Siya. Etong spring kahit baliktad yan okay lang basta nakalagay siya rito sa bilog na to. Yan, nakashoot siya dyan. Ito, make sure nyo rin na ito walang butas. I mean yung walang butas yung itong rubber na to. Yan, sisilipin mo yan dapat. Itatapat mo yan sa liwanag. Itatapat mo siya dyan sa liwanag dyan basta maliwanag na part tapos gaganyan mo siya, silipin mo kung may butas to kasi kapag may butas to guys hindi na to aangat kasi nakaganyan yan dyan, nakaganito yan. So eto may guide din yan pag ibabalik mo siya, no? Yan siya, eto nakikita nyo to guys, kailangan yan nakatapat siya dito. So yan, tignan nyo, yan lang yung may ganyan dyan yan. So itatapat mo lang itong part na to dito. Ibabalik mo siya. Yan, ganoon lang kasimple yan guys. Tapos syempre sa loob nito, yan, may jettings din to sa loob nito. Sa loob nito may jettings din yan. Kaya ang gagawin mo diyan, tutusukin mo yan dito guys. Kikita niyo yung butas na yon doon sa gitna, ayun. Yan yung butas na yan sa gitna. Ito. Tutusukin nyo yan para matanggal nyo yun. Yan. Tanggal na siya. So, yan siya. Yan. So, pansin nyo yung kabilang side niya maliit. Tapos yung kabilang side mataba. So, yan. Tuturo ko rin yan kung paano ibalik. Pag i-assemble na natin. So, itong mga to, hindi na kailangan buksan itong mga to. Yan. Kung trip nyo lang buksan nyo lang. Hindi naman maselan to. Yan. May spring yan lang sa loob. Tapos may parang rubber yan. So, yun. Ito pong itsura ng ating karburador. Ito nga po yung sinasabi ko, no? Yung pag may butas to. Pag may butas to, hindi naaangat yung gasolina natin. Hindi papasok sa loob ng combustion system sa ating makina. Hindi siya papasok. Pwedeng papasok siya pero kulang siya sa gas. Ang mangyayari doon, parang nabibitin sa gas yung motor. Kasi guys, ito yan, no? Nakikita nyo itong butas na to. Connected kasi yan dito sa taas. Yan. Yan siya, oh.
Itong butas na yan. Yan yun. Ito. Dadaan yan dito. Yan. Kaya ang purpose kasi niyan, guys, ito. Ang purpose nito. Kapag, 'di ba, sabi ko nga dito pumapasok yung hangin. Tapos dito lumalabas. Dito pumapasok yung hangin, tapos lalabas dito papunta dun sa makina. Ngayon, pahigop ito, papasok yung hangin dito. So, ang ano nun, effect nun, guys, eto tataas to. Gaganyan siya. So, yan siya. Tataas yan, gaganon. Gaganyan siya. Yan. Makikita nyo, guys. Pero ito nakakapit siya dyan, ha. Kasi naipit yan ng ano, takip. Gaganyan siya. Gaganyan siya, guys. Yan. Gaganon siya. Kaya ang purpose nitong spring na to is para itulak nyo yun pabalik. Para itulak nyo pabalik ito. Yan. Para itulak nyo yan pabalik. Kasi yung gas natin, makikita nyo yung tusok na yan sa loob. Yan. Connect, ito yan po, dito po yan gagaling. So, yung ilalim po dito, diyan naiipon yung gas. Ngayon, pag tumaas to, yan, sumipsip to ng hangin, tataas yan. Ngayon, yung gasolina, papasok dito, sa butas na yan. Pupunta dito sa ibabaw. Tapos, ito yung hangin papasok ng pagganon, kaya yung gasolina papunta dito. Kaya kapag may butas to, at yung hangin pumasok dito, hindi niya to matutulak ng paakyat ng ganyan talaga. Hindi yan matutulak ng diretsong ganyan. Kasi nga, singaw ito, butas. So, yung tendency nun, yung hangin, pupunta dito sa ibabaw. Ikot-ikot dyan. Si-circulate dito sa ibabaw. So, hindi niya to matutulak kasi may hangin din dito. Diba? Yun lang. Kailangan hindi to punit. Make sure nyo hindi to punit. Yan. Ayan. So, yan lang po yung laman nung ibabaw, ganyan lang siya. Wala ka nang matatanggal pa diyan. Ganyan na yan, ganyan na siya. So, eto ibabalik mo na lang. Gaya sabi ko, eto kailangan nakatapat diyan. So, babalik mo yan. Ganyan siya. Yan, make sure katapat. Yan, tapat mo lang. Okay na. So, make sure mo na nakalagay din yung side na to. Yan. Tapos, lagay natin yung spring. Ayan, spring niya. Lagay mo dyan. Tapos, ito. Ayan, no. Kahit, ano na yan, kahit bali-baliktad yan, kahit ganyan-ganyan yan. Basta ito, shoot mo yung dyan, yung spring. Ayan, shoot mo siya dyan. Shoot mo dyan yung spring. Tapos yun, sara mo na. Ayan, sara mo siya. Tapos, ilagay mo na to. So, paglagay nito, pag ganyan siya, laging itong side na to. Kasi yung iba, hindi na ganito yung design eh. Basta yung lagayan ng hose niya na ganito na part, nakaharap dito. Dito sa papunta sa makina. Ayan. Yan yung papunta sa makina. Ito yung pahigop. Ayan, lagi siyang nakaharap dyan. Ayan. Basta nakaharap dyan lagi. Ayan siya. So, lagyan na natin yung tornilyo, guys. Yan siya, guys, no? So, yan ang gagawin nyo pag lilinisan yung carburetor nyo. I-check nyo yung mga yan. Check nyo kung may butas. Check nyo yung mga butas na mga jettings. Yan. Lagyan natin yung dalawang tornilyo niya. Yan, no? Tapos i-assemble na rin po natin yung baba. Susunod natin i-assemble yung baba. So pag nalagay mo na to, dito ka naman na ngayon sa baba. After mong linisan ng gasolina to, yan, bugahan mo tong mga to na part. Bugahan mo ito, bugahan mo to, bugahan mo. Ito yung pasukan ng gasolina. Yan. So ito yung, dito yung gas hose, yung galing sa tangke, dito yung nadaan. Yan. Tapos papasok dito. Yan siya. Dadaan siya dyan. Kapag ganyan siya. Tapos dito siya lalabas. Ngayon,
eto, pag pudpud na to, nakaganyan kasi yan eh, nakaganyan siya. Pag pudpud na tong parang bala na to, pag pudpud na tong itim niya, kahit nakasara po yan guys, kahit na nakasara yan, nakadiin yan, papasok pa rin yung gasolina dyan guys pag pudpud na. Yun yung nagkukos ng overflow. Yun ang nagkukos ng overflow pag pudpud na to. Kasi nakasara na siya yung ano niya, mechanism niya, nakasara na siya. Pero dahil nga pudpud na yung itim nito, pumapasok pa rin yung gas. Kaya ang ano, napupuno to. Tapos hanggang sa ma-reach niya na ito. Kasi nakaganyan yan eh. Ganyan yan. So nakaganyan siya. Ngayon pag napuno na ito, dediretso yan, mapupuno hanggang dito. Mapupuno siya hanggang dyan. Ngayon maaabot niya na to. Pag ito naabot na nung gas, papasok yung gas dyan sa butas na maliit na yan. Tapos yan yung lalabas dito. Yun yung overflow. Yan siya. Overflow na siya. Yan. So ang purpose din naman nito, itong tornilyo na to, is kahit na hindi pa nag-overflow yung karburador mo, pwede mong magpalabas ng gasolina dito. Kasi yan dyan po yan dadaan sa may ano, dyan siya dadaan, hindi dito, dyan lalabas yung gas. Kaya kapag binuksan mo to, dediretso yan, dyan siya dadaan yung gas, yan, dadaan yan, tapos lalabas na agad dyan. So kapag may ano to, dumi, madadrain na siya agad. Pag may tubig to, pwede mo nang i-drain dyan. Pero yun nga, hindi mo malilinisan yung mga butas nito. So pwedeng ganun din ang tendency nun mangyari, bubuksan mo pa rin kapag palyado pa rin. So etong maliit na to, yan, itong maliit na to, dito yan, 'di ba? Yan, nakikita niyo may tusok na yan, dyan po siya. So ang mauuna po na side dyan is itong payat na side. Yan, papasok mo yan dyan. Make sure nyo lang po na itatapat nyo siya dyan sa ano, ito yung tusok na yan, papasok muna yung butas na to. Or pwedeng mauna muna tong ilagay bago nyo ilagay yung nandito sa loob na to. Yan, kahit ano po, diskarte nyo pwede. Yan, so isushoot mo lang po siyang ganyan guys. Tapos itaktak mo lang. Yan, papasok na po yan dun sa mismong butas niya. Yan siya, papasok na po yan dun sa loob. Pero mas maganda talaga kapag mauna yung ilalagay bago yung nandito. Na napagbaliktad ko lang kasi syempre gusto ko na kasing i-explain to. Mahirap kasi ito eh. Yan. Kung di nyo po kabisado. Yan. So makita nyo lang yan. Taktak natin. Okay lang kahit basta may itaktak mo lang yan, papasok na yan kasi meron naman yung tusok na guide niya. Yung tusok. Tapos itutulak naman yan neto. Ididiin niya yun kaya siguradong papasok siya sa butas. So dito naman tayo sa mga to guys. Ito naman pala, ito may butas yan eh. Ayan, may mga butas yan. Nakikita nyo guys, may mga butas siya. So bubugahan nyo ng hangin yung mga butas. Tapos yun, pansin nyo may butas siya lalim. Ayan o. So may butas siya. Yan, kailangan makita mong may butas yan. Kasi kapag walang butas yan, ibig sabihin barado yan. Lilinisan natin. So ang panglinis dyan guys, yung ano, yung steel brush, yung ano, hibla ng steel brush. Yan, itusok mo lang dito guys. Tusok mo dyan, pag ganyan. Yan, ikot-ikot mong ganyan kabilaan hanggang sa malinisan, matanggal yung dumi. Hanggat sa makita mong may butas na talaga, may nakikita ka ng liwanag dun sa kabilang side ng butas. So yun, okay na, linisan mo ng gas. Tapos babalik mo na siya rito. Yan, kikita nyo may tusok na yan, dyan po siya ilalagay. Yan, make sure nyo lang natatapat siya sa tusok din. Yan, tapos ikot-ikot na clockwise. Tapos higpitan natin ng adjustable wrench. Huwag yung masyadong pakahigpit guys kasi pwedeng masira yung ano, thread ng ating carburetor. Yan, or yung jettings masira. Yan, okay na yan.
saktong higpit lang, wag yung higpit na higpit kasi maselan yan guys. So ang susunod naman yung ito. Ayan. So ganun din sa paglinis na to, ganun din gagawin mo dito kasi may butas din yan guys. Ayan, may butas siya. Butas siya guys. Ayan. So yan. Siguraduhin mo rin na ito may butas din yan. Kasi maliit lang po, ayun silip nyo po yan, may butas siya, maliit lang. Kailangan meron niyang butas talaga. Ayan, magulo si Polly. Diyan ka. Ayan. Siguraduhin yung po yan, may butas talaga yan. Yan, ayaw na mag-focus. Ay, nako. Doon ka. Basta guys, yan. Siguraduhin nyo may butas to. Yan. Yun. Yan, may gatuldok siyang butas. Tutusukin mo rin po yan ng yung hibla ng steel brush para matanggal mo yung barado kung walang butas man yan. Pag lilinisan mo, yan. Siguro din matanggal yung dumi sa loob. Tapos hipan. Tapos linisan ng gas, tapos hipan mo ulit. Yan. Tapos balik na natin dito. Dito siya. So, dyan siya guys. Dito. Yan. Yan po yan. Tapos, sigpitan na rin natin siya ng flat screw. Ganyan. So guys, yung paghigpit dito, ganun din po. Huwag lang pong masyadong sobrang higpit. Kailangan yung saktong higpit lang. Yan. Yung saktong higpit lang po siya. Okay. Yan, mapupudpud po kasi yan, masisira siya. So yan siya guys, no. Yan. So eto guys. Ito yung floater natin. So make sure nyo lang din po guys na ito hindi siya open dito, hindi nag-open yan. Yan. Siguro din yung walang basag to. Yan. Kasi pag may basag yan guys, papasukan ng gasolina yan. So hindi na siya mag-float. Kaya nga floater siya kasi kailangan lumutang. Yan. So ang paglagay dyan guys, ganyan siya, no. Yan. Kita nyo yan guys. Yan. So ang palatandaan na lang ninyo ito. Yan, basta may parang buntot siya dyan. Yan dapat yung pag ganyan siya. Yan. So isasabit nyo yan dito sa stainless na yan. Nakikita nyo to guys. Yung parang alambre niya na maliit. Yan, yung parang alambre na maliit na yan. Sasabit nyo yan dito guys. Sabit nyo siya dyan. Yan. Kahit bali-baliktad yan guys, basta nakasabit dyan. O yan. So yan guys, no. Nakasabit na siya. Ngayon, pag ganyan yan, i-shoot natin yan dito. Yan. Yung parang bala na yan, i-shoot mo yan dito sa butas nito. Kasi dyan nga yung daanan ng gas. Ganyan siya. I-shoot mo siya dyan sa butas. Yan. Okay na. Na-shoot na po siya. Yan siya sa loob. Yun. So lagyan natin yung yung pin. Ito. Itong floater pin niya. So tusok mo lang diyan. Yan. Tusok mo diyan sa butas nitong floater. Tapos yun, papunta dun sa ilalim nitong tornilyo na to. Yan. Tapos pisilin mo ganyan. Make sure mo na nakasiksik yan, oh. Ganyan siya. Yan. Tapos higpitan na natin. Yung paghigpit lang guys, alalay ulit ah. Yan. Mahirap na masira yung carburetor natin. May kamahalan to guys. Yan, ganito na carburetor. So yan, ganyan siya guys, no. Ang mechanism niyan ganyan. Siyempre ganyan yan. Pag nakalagay yan, nakaganyan. Ito yung baba. So yan, pag walang laman yung carburetor mo, nakababa yung floater. Yan. Pag walang laman na gas yan. Pag walang laman na gas, nakababa. Kaganyan yan. So, ang niyan, hinihila niya to. Nakikita niyo yan. Ito. Nakikita niyo yan. Nakita niyo gumagalaw yung parang bala dun sa loob. So, pag nakababa yan guys, naka-open yun.
kasi hindi niya tinatakpan yung butas, diba? Kasi yun yung daanan ng gas. So pag nakababa to, naka-open yun. Ngayon papasok yung gas dito, may ipon yan dyan. Ngayon pag habang naiipon yan, syempre ito lulutang siya kasi may gas nga yan. Ayan. Tapos pag napuno na yan, madidiinan niya yung madidiinan yun, parang bala. Ngayon sasara siya dun sa butas na yun. So ganyan siya guys. Kapag puno na yan, hindi na papasok yung gas. Hindi na siya papasok yung gas. Kailangan ang ano nito, yan, may tama ring tamang level tong floater natin. Pag ginanyan mo siya, kailangan level siya. Ganyan siya, level. Naka-level yan, no? Ayan, no? Pag ginaganyan ko, bumabalik siya. Kikita nyo guys. Kailangan siya naka-level siya. Naka-level yan dito. Parang straight line. Hindi pwedeng yung nakalubog ng onte. Dapat ganyan siya. Parallel yung ito parallel siya dito sa ibabaw. Yan. Kasi kapag nakalubog yan ng onte pang ganyan, mag-overflow na tayo. Masyadong maraming lamang gas. Kaya maaabot niya na tong part na to. Yan, maabot niya na to. Tapos pupunta na yung gas dito. Sisiksik na dyan. Lalabas na dito. Yan. So para ma-adjust yun guys, no, kung siguro yun sa inyo pag nakalubog ng ganyan, hindi na siya naka-level, pwede nyo pong ito yan, i-adjust nyo po yan, nakikita nyo yan, yung stainless na yan, pwede mo po yung UPN or sungkitin mo siya ng flat screw, pwede mo siyang ibaba, pwede mo itaas, ganyan. Yan, dahan-dahanin mo lang para hindi masira. So yan, para makuha mo yung tamang level niyan, kailangan parallel siya, ganyan siya. Tapos yan, babalik mo na yan. So, ganyan lang siya, no. So yun, lagyan mo na yung tornilyo, 4 na tornilyo mo. Yan. So ito, baliktad yung isang tornilyo. So yan, no guys. So yun, pag umuugak nga yung motor mo, yan, linisan mo yan. Ngayon, ang tamang tuning naman, tuturo ko sa inyo pag nabuo na natin siya. Yung tamang timpla ng ating motor, yan, ating karburador, tuturo ko sa inyo kung paano. Yan, higpitan na muna natin tong mga tornilyo na to. Yung 4 na tornilyo na to. So, pag natubigan yung mga karburador nyo, ganun po talaga yung dapat na gawin. Pag nagpapaklining kayo, patanggal nyo lahat yung jettings natin. Yan. Para siguraduhin talaga na walang maiiwan na dumi or walang jettings na barado talaga guys. Kasi sayang naman yung binayad natin kung hindi naman lilinisan lahat, diba? Yun. Sayang yung binayad natin kung hindi nila lilinisan lahat ng Kaya mo nga po pinabuksan para linisan po nila. Yan. So yun po yung recommendation ko pagpapabuksan nyo. Kailangan talagang lahat tanggalin nila. So yeah. So yan guys, no. Yan. Ang tamang timpla naman, kasi hindi ibig sabihin na pag nabuo mo na yan, okay na yan Oo, aandar siya siguro. Aandar naman siya kapag hindi mo ginalaw yung pag di mo ginalaw tong idle. Kapag umaandar naman yung motor mo, dati pa, bago mo tanggalin to, aandar yung motor mo syempre. Yan. Pag di mo to ginalaw at hindi mo to ginalaw, aandar yung motor mo. Ngayon, ang tamang timpla niyan, guys, ito, tanggalin mo muna, luwagan mo lang to. Ihigpit mo pala.
Higpit mo to guys. Yan. Higpit mo lang ng onte para tumaas yung idle. Para pag kick mong ganyan, and pag unang kick mo or pag unang push button mo, hindi yun agad aandar yung motor mo kasi syempre wala pang laman to. Kailangan magkarga muna siya ng gas. Kaya kick mo lang po ng i-kick or push start mo para sumipsip ng hangin to. Yan. Karoon ng gas dito kasi yung diaphragm. Kailangan sumipsip ng hangin yung diaphragm para makapasok yung gas dito. Ayan. Kasi pag tinanggal mo yung hose dito, hindi naman tutulo ng diretso yung gasolina doon eh. Kasi may dinadaanan pa yun na diaphragm bago magkaroon ng langis, gasolina yung hose na papunta rito. Hindi basta-bastang may gasolina yun. So yun. Ito, hipitan mo lang ng onte. Yan. Para tumaas yung idle natin. Tapos, ang proper na pag-ikot nito guys. Yan. Ito yung ere natin. So, ang gawin mo, bilangin mo guys. Bilangin nyo po kung saan nakatapat yung guhit na yan. So, nakatapat siya dito. Tapos nakatapat doon. So, ganyan no. Kunwari, yan yung tapat natin ngayon no. Ngayon, kasi ang buong ikot na ganon, ang buong circle po is 360, di po ba? Tapos, ang half ng bilog ay ilan po yun? 180. So, kapag half ng bilog yung ikot mo, 180 lang bilang natin. Hindi siya buong bilog yung ikot natin. So, ikot natin ng kahigpit. Kalahati lang guys, no? Dan, para mabilang natin. So, kalahati. Pahigpit guys pahigpit po tayo. Tapos, another kalahati. So, isang buo na tayong bilog. So, may isang buo na tayong bilog. Tapos, kalahati ulit. So, 1.5 na tayo. So, kalahati ulit. 2.5. Tapos, kalahati ulit. 3. Kalahati ulit. 4. Kalahati ulit. 4.5. Kalahati pa. 5. 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.5, 10. So yun, saktong 10 dun na siya naghigpit. Sa 10 siya, yung 10 dun na siya naghigpit no guys no. So siguro din mong nakahigpit siya talaga. Yan. Tapos yan na yun talagang niya. Yun talagang pinakahigpit niya guys. Dun tayo mag-start ulit magbilang. So ibig sabihin lang nito guys, siya, mali ang tono nito, tong karburador na to. Kasi ang tamang tono ng karburador na to is dapat 2 3/4 lang. 2 3/4 lang dapat yung ikot niya. Pag nanggaling ka sa higpit pag nanggaling ka sa ganyan na higpit, dapat luluwagan mo siya ng 2 3/4. So yun guys no. So ito 10 yung ikot natin bago siya naghigpit. Dapat 2 3/4 lang, humigpit na siya. So ibig sabihin ito, mali yung timplada ng airflow niya. Kaya mahirap siyang paandarin din. Isa rin yung cause kaya mahirap siyang paandarin. So yan no, mahigpit siya guys no. Tapos lulugan natin siya ng, so tignan nyo yung tapat niya guys i-mark nyo na lang no. Higpitan nyo talaga siya. Higpitan nyo. Tapos dun kayo mag-marker. Yan. So ganyan siya guys no. Guhitan natin dito. Or basta tandaan nyo na lang kung saan kayo nag-start yan. Yan yung tapat ng guhit no.
Pag ganyan siya. Ayan. So, ikot natin siya ng 2 and 3/4. So, pag ganyan guys, no? So, ito yung marker natin. Ito, kabilang gilid nilagyan ko. Tapos, ikot natin ng 2 and 3/4. So, kalahati. Isang buo. So, mayroon na tayong isa, no? 1.5. 2. Tapos, 2.5. Tapos, ibalik mo siya ng higpit ng kalahati ng kalahati. So, ganyan. So, yan po ang ating 2 and 3/4. So, yan po dapat ang tamang tono niyan. 2 and 3/4. So, yun. Tapos, kapag pinaandar nyo na po at hindi siya umaandar, ito nga po, di ba hinigpitan natin to. Higpitan mo pa ng onti to. Yan. Para mag-idle siya, mataas yung idle natin. Para pag inandar natin, pag paandar mo nito, ang taas ng idle. Tapos tsaka ka na lang dito magbabawas. Babawasan mo lang to, ikutin mo na lang to hanggang mapuntan mo yung desire mo na andar niya, yung tono niyang tono ng motor mo. Yung sapat na yung hindi naman siya masyadong maungol or hindi naman siya masyadong parang namamatay na yung makina. So, yan. I-adjust mo nang i-adjust yan, guys. Yan siya. So, nakikita nyo, no? Naghiwalay na yung yan. Humiwalay na yung tornilyo dun sa, ito. Humiwalay na siya. So, i-ano nyo lang yan. Kailangan yung matulak nyo lang ng konting-konti yan. Para, yun yung pinakamatipid niya. So, yan na. Magdidikit na sila. Tapos, pag nagdikit na, pihitin mo lang ng onti pa para itulak niya yung yan. Itulak niya pa ito. Kasi pag nag-cylinder ka, ito yung gumaganyan. Yan. Pag iniikot mo yung throttle mo, yan. Yung cylinder, accelerator. Ganon. Ito yun. So, pag the more na ginaganon mo yung, pinipiga mo yung accelerator mo, ito yung umiikot, di ba? So, pag ina-adjust mo yan, ginaganyan mo, parang nilalagyan mo na siya ng accelerator. Yan. Huwag mo lang masyadong dagdagan kasi haarangkada na yung motor mga ganyan. Dapat yung tama lang na hindi umiikot yung gulong sa likod. Yun yung idle mo. Hindi masyadong maingay yung makina. Tapos hindi naman yung sobrang baba na parang mamamatay na yung makina. So yun guys. So yun ang tip ko sa inyo kung paano linisan to at i-tuning. So yun ang problema sa mga mahirap paandarin na motor. Ganyan. Kasi mali yung timing or mali yung tuning ng air tapos nitong idle. So yun ang gagawin po natin. So kapag mahirap pa rin po siya paandarin, ang gagawin po natin yan is magbababa tayo ng cylinder head. So yun ang gagawin ko sa susunod na video. So yun, panoodin nyo yun guys. Kung hindi nyo pa rin mapaandar ang motor nyo, kung bagong linis na to at may kuryente naman yung may kuryente naman yung spark plug nyo. So yun ang gagawin natin na susunod. Ibababa natin ang cylinder head. So yun.